Happy Lord's Day po, ano? Tayo po ngayon ay hayo, magdadala ng ebanghelyo sa ating mga kaibigan. Be blessing po sa kanila. Itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, tara po. Hayo na tayo. Happy Lord's Day po muli, no? Dito na po tayo sa baba, ano? Yan. Ito yung hawak kong Biblia. Tingnan po natin ang sinabi ng Panginoon Jesus na pagkatapos pong siya mabautismuhan ni Juan Bautista sa Jordan River ay ito po ang kanyang sinimulan ng kanyang ministry. Ito po, babasa tayo. Sabi niya ay sa Mateo 4:17. Ito po sabi ni Lord Jesus. Magmula noon, nangaral si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghahari ang Diyos. Amen. So, ang sabi niya ay pagsisihan ng kasalanan. Bakit sinabi ni Jesus na magsisi sa kasalanan ng tao? Kasi po ang tao ay isang tao makasalanan. Kaya inuutosan niya ang mga tao na magsisi. At ano pa? Talikuran ng kanilang masamang gawa. Yan po ang totoong repentance. The true repentance ay ang pagtalikod sa masamang gawain ng tao. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, repent, talikuran ng inyong mga masamang gawa. Kasi kung hindi mo rin tatalikuran ang iyong masamang gawa, hindi po pagsisisihan. Hindi pagsisisihan. Sapagkat ang hinihingi ng Diyos bilang tugon sa kanyang panawagan, ang talikuran mo ang iyong kasalanan. Naalala nyo ba si Magdalena? Diyan po nabuhay yung awit ni Eddie Freddy Aguilar, Magdalena. Mababang lipad. Sa Biblia po si Magdalena, hostess siya. Sinumbong siya ng mga Hudyo kay Jesus. Eto, Panginoon, nauli namin, nagbebenta ng aliw. Sabi niya kay Magdalena. Sabi ni Jesus, o yung walang kasalanan, patay na ninyo si Magdalena. So, wala pong pumatay kay Magdalena kasi lahat ng tao makasalanan. Ayun ang problema lang sa tao, nangangatwiran. Wala naman akong kasalanan. Sino may sabing wala kang kasalanan? Ikaw lang yan, kaibigan. Sabi ni Jesus, lahat nagkasala. Kaya yung kanyang unang ministry ay ano, talikuran ang iyong kasalanan na ginawa. Magsisi ka, kaibigan. Yan ay panawagan ng ating Panginoong Yesus sa kasulatan. Ulitin natin. Ito po, basahin natin muli, ano? Ang sabi rito ng Panginoong Jesucristo sa kanyang unang ministeryo nang siya bautismuhan ni Juan Bautista sa Jordan River. Ang sabi ni Jesus, magbuwala noon ay nangaral si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan
sapagkat malapit ng mag-ari ang Diyos. Hindi ka pag-aharian ng Diyos hanggat hindi mo tinatalukuran ang iyong kasalanan, kaibigan. Yan ay hutos ng ating Panginoong Jesucristo na talikuran ang mga kasalanan na ginagawa natin. Kasi pag hindi tayo tatalikod sa mga kasalanan ginagawa natin, ang impyerno maluwang ang bunganga para sa mga hindi nagsisisi, hindi tumatalikod sa kanyang kasalanan. Ayun, katwiran mo, wala kang kasalanan? Sinong nagsabi sa iyo niyan? Samantalang ang sabi sa Biblia, lahat ng tao nagkasala at walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Basahin natin. Dito po sa Biblia, ang sabi ni Apostol Pablo ay ganito. Roma chapter 3, na kung saan ang sabi ni Pablo sa 23. Ito po. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man karapat-dapat sa Diyos. Biglang ni Jack. So sabi ni Pablo, lahat ng tao nagkasala. Walang hindi nagkasala. Maging si Apostol Pablo man ay nangangaral, hindi niya sinabing wala akong kasalanan. Kundi ang sabi ni Pablo, lahat tayo may kasalanan sa Diyos. Kaya pala tayo iniutosan ni Jesus. Anong utos ni Jesus? Magsisi at talikuran ng ating mga kasalanan. Yung gawa nating kasalanan, tigilan na natin. Kung drug lord ka, drug addict ka, nagtitinda ka droga, tumigil ka. Tumigil ka. Ibig sabihin ng talikuran, tumigil ka sa iyong kasalanan. Kasi kung hindi ka titigil sa iyong kasalanan, sa ngayon buhay ka, hindi ka parurusahan ng Diyos. Once na namatay ka, doon ka isusyot sa apoy ng impyerno ng Panginoong Yesus. Ayon. Sino ang sisisihin mo? Ay bandi sarili mo. Narinig mo na nga, sabi ni Jesus, magsisi kayo eh. Talikuran ng inyong mga kasalanan. Pero anong ginagawa mo, kaibigan? Ayaw niyong tamalikod sa inyong kasalanan. Sabi ng iba, dito kami nabubuhay, nagtitinda kami ng droga. Gumagamit kami ng droga. Ay kaibigan, madudurog ka dyan. Sige, kumikita ka sa droga. Aliw na aliw ka sa droga. Wawasagin ka ng droga na yan. Yan droga, produkto ni Satanas. Kapag nagdodroga ka, ibig sabihin sumusunod ka kay Satanas. Nandito na po tayo sa tabing ilog, kung tawagin. Riverside. Purihin ng Panginoon. Kaya pala hinuobliga tayo ng ating Panginoong Yesus na magsisi at talikuran ng ating mga kasalanan, kagaya ni Magdalena na isang putatsing hostess. Pero nang makilala niya si Jesus, sabi ni Jesus, Magdalena, huwag ka na magbebenta ng aliw.
Huwag ka nang magiging puta. Huwag ka nang maging putatsing. Yan. Yan po ang payo ng Panginoong Yesus. Sa panahon na nangangaral siya sa kanyang early ministry, tandaan nyo po yung sinabi ni Yesus. Magsisi kayo, kaibigan, sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Kapag ang tao po hindi nagsisi, hindi tumalikod sa kanyang kasalanan, hindi siya paghaharian ng Diyos. Sino maghahari sa kanya? Natural, si Satanas. Kasi masama si Satanas at ayaw mo magsisi, kaya patuloy kanyang sasamahan sa iyong masamang gawa. Hallelujah! Lalo na po sa panahon natin ngayon, talamak ang korupsyon. Mga politiko, ninanakaw ang pera ni Juan de la Cruz. Oh, di ba totoo yan? Kaya tatandaan po natin, kung sino man tao magsabi na wala siyang kasalanan, ginagawa niya sinungaling ang Diyos. Sapagkat mismo ang Diyos ang nagsabi na may kasalanan ka. Ayan, basahin po natin. Sinabi ni Juan, kapag sinabi mong wala kang kasalanan, ito ang ginagawa mo sa Diyos. Good morning po, Happy Lord's Day sa inyong lahat. Marami pong tao rito, ayan o. Nandito tayo sa highway, sa tabing ilog. Basahin lang natin yung nakasulat po dito, na kung sabihin mo wala kang kasalanan, ito po babasahin ko, ano. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang salita ng Diyos. O sino magsabi sa inyong walang kasalanan? Sa verse 10, ano pa sabi? Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Maliwanag po ka mga kaibigan ko na nandito. Sino man ang sabi ni Wanda magsabing wala akong kasalanan, ginagawa mo sinungaling ang Diyos. Bakit? Sinabi ng Diyos may kasalanan ka nga eh. Kaya sabi ni Jesus, magsisi ka, talikuran ng iyong kasalanan. Yung iba, droga dito, droga doon, masarap ang buhay. Alak dito, alak doon, bisyo rito, bisyo doon. Ano sabi ng iba? Hindi ko po makalimutan ito, yung markang demonyo. Talagang demonyo. Hindi rin makalimutan ng demonyo. Ayaw sumangay. Alam nyo po, talagang malala na ang kasalanan ng tao. Isipin nyo po, magnanakaw ngayon mula sa presidente, vice-presidente, ano pa, senador, kongresista, gobernador, mayor, vice mayor hanggang barangay level. Talamak na po ang nakawan sa gobyerno. Yan ang generation ng Pilipinas po ngayon. Kawawa po yung mga taong maliliit, ninanakawan ng mga nasa posisyon. Bundat na sila, patuloy pa silang nagnanakaw ng pera ng taong bayan.
Nakakatakot. Nakakatakot po. Pahanong pagnakawan ang kaban ng bayan. Ako, nagkaisip po ako panahon ni Ferdinand Marcos Senior. Kaya magbuhat po noon, mas lalo ako interesado sa buhay, especially sa panonood ng mga balita. At magbuhat noon, nagkamalay ako, lahat ng nasa tungkulin magnanakaw. Inanakaw ang pera ni Juan de la Cruz. Grabe po. Grabe. Dati ang nakawan, tago-tago. Ayun, harap-harapan kung nakawan nila ang taong bayan. Dito tayo ngayon sa highway. Sa Road 10. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, magsisi kayo. Talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang paghahari ng Diyos. Kasi hindi ka paghaharian ng Diyos hanggat hindi ka nagsisisi at tumatalikod sa iyong kasalanan, kaibigan. Kaya panahon na po. Panahon ng pagtalikod sa kasalanan. Kaya po ang bansa natin ay nagkakawindang-windang dahil po sa korupsyon ng mga namumuno sa ating bansa. Harap-harapan na lang kung pagnakawan po ang kaban ng bayan ng mga nakaupo sa posisyon, mula sa presidente, vice-presidente, senador, congressman, governor, mayor, ang barangay level, at yung mga itinalaga sa iba't ibang posisyon ng gobyerno. Pero nakakalungkot, yung magnanakaw, inahalal muli sila. Yung magnanakaw, ibinobotong muli ng mga tao. Ibig sabihin, nagtatagumpay po si Satanas sa buhay dito sa Pilipinas. Kasi yung mga magnanakaw, natutuwa pa sila. Natutuwa pa. At pinagtatanggol pa ng mga taong bayan na sinasabi nila hindi raw sila nagnakaw, samantalang kitang-kita na ang pagnanakaw nila sa kaban ng taong bayan. Nakakalungkot, kaibigan. Wala kang hapon, nandun ako. Ayan, ano po? Kaya sabi ng ating Panginoong Yesus, talikuran, magsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. Panguli, muli natin babasahin ng ating epistula kung ano sinabi ng ating Panginoong Yesus na siya magsimula sa kanyang ministeryo. Ganito po ang nakasulat
chapter 4 ng Mateo 17. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Hanggat hindi po natin tinatalikuran ang ating kasalanan, natanda ng ating pagsisisi, hindi po tayo paghaharian ng Diyos kailanman. At kapag hindi ka pinaghaharian ng Diyos, dahil hindi ka sumunod kay Jesus, pagkamatay mo, kaibigan, ilalagay ka ni Jesus sa impyerno. At sa impyerno, hindi ka na makakahulagpos doon. Doon ka na abang buhay. Kung ang langit ay naabang buhay o eternal, ganon din ang impyerno, eternal din po. Ang nasa impyerno, hindi pwede lumipat sa langit. Kailanman, hindi mangyayari yan. Sapagkat ang impyerno ay eternal punishment sa iyo, kaibigan. Bakit? Ayaw mo makinig kay Jesus eh. Ayaw mo makinig kasi tingin mo magaling ka. Tandaan po natin yan. Purihin ang Panginoon. Happy Lord's Day po sa inyong lahat, ano? Ngayon ay Lord's Day kung tawagin yan. No po, araw ng Panginoon, ang araw ng linggo. Kasi po, kapag linggo ay holiday. Walang pasok. Walang pasok. Kaya tawag po dyan, holiday. Ang tawag dyan, Lord's Day. Tandaan po natin, ang buhay natin sa mundong ito ay pansamantala lamang. Darating ang araw, baka mamaya lang matitigok ka na. Eh bakit? Eh wala pong pili-pili ang kamatayan eh. Yung iba kumakain, biglang natumba. Yung iba, nagmamarites, biglang natumba. Patay na pala sila. Happy Marites! Kayong mga Marites, dyan. So, pasok tayo rito, no? Meron tayong titignan. So, dito na po tayo sa ating destinasyon. Dito po yung magsasagawa tayo ng home Bible study. Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Sana po nagustuhan ninyo, ano? Habang nag-walking ako, exercise din para sa akin yon. At nakakapaginig po kayo ng biblical teaching. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay ipapahayag sa mga tao. May mga tao po na meron nakakapakinig, ano? Sige po, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Like, kaibigan. Share na share. Kayo mga nasisharean, mag-share din po kayo sa iba. Ano po? God bless us all po. Bye-bye!